Good day mga kameng, welcome back na naman sa ating YouTube channel. For today's video, mag-set up po tayo ng ating access point niyan. Mag-extend po kasi tayo ng Wi-Fi signal para magkaroon tayo ng dagdag client to, di ba? Tuturo ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ba ginagawa yun, kung paano ba mag-set up yan. Bago ko pa lang, like, share and subscribe ka na, hit mo yung notification bell para ma-update ka kapag may bago tayong video na gaya nito. Okay, let's go. Ayan, at set up na po natin siya. Ayan, ito nga pala ay isang Compass E314N version 2. Ayan, meron siyang 48 volts, 0.3 ampere, 192.168 yung kanyang IP address, 192.168.10.1. yan. Ang password is admin, yung default. At yan na nga, at i-reset natin to mga kameng, at para ma-reset up natin para bumalik siya sa default. Okay, at pindutin nyo lang yung button na to, hold nyo lang ng 15 seconds yan para ma-reset na ang ating access point na Compass. Yan, magbiblink po yung kanyang LED at mamamatay yan. Mas namatay na, okay na yun, at pwede nyo na tanggalin at babalik na sa kanyang default. Yan, after ma-reset, at ito na yung setup natin, PoE, papunta sa LAN ng access point natin, at yung LAN naman papunta dun sa ating computer para ma-setup natin. Ang gagamitin ko kasi dito is computer. Ayan, pwede nyo din po siya i-setup sa inyong mga cellphone, at connect lang po kayo dito sa Compass. Ayan, makikita nyo po yung Compass na access point after ma-reset. Connect lang po kayo, and then yung gagawin po nating procedure sa ating desktop, ganun din po sa cellphone nyo, gagayahin nyo lang. Ang pinagkaiba lang ito ay si-set up po sa LAN. Okay mga kameng, andito na tayo sa ating desktop, at mapapansin nyo dun sa likod ng access point is mayroong dung IP address na para ma-access natin yung kanyang GUI. Type lang natin dito. Yan, makita nyo naman sa screen, 192.168.10.1. Enter, at lalabas po itong kanyang dashboard. Ang default password po nito is admin. Nakalagay naman po yun dun sa likod ng access point. Enter lang po natin. Yan, mamimili po kayo dyan kung anong gusto nyo sa kanya. For piso Wi-Fi, marami kasing gamit tong Compass na to, na model nya. Yan, pwedeng bridge, pwedeng access point, pwedeng repeater, pwede siyang maging router. Yan, for piso Wi-Fi purposes, itong access point ang gagamitin natin. Click lang natin yan, then next. Huwag nyo nang gagalawin yan, at ito na yung kanyang SSID. Dito pwede nyo na siyang palitan. Ito yung pangalan ng Wi-Fi. Yan, kung anong gusto nyo ilagay, ang ilalagay ko sa akin, ito, is Wi-Fi Bendo C. Yan, as in password wala, bandwidth 20 na lang natin, tapos China. Dito ito yung may mga channel ng Wi-Fi na 2.4 GHz. Dito siguro sa ibang video ko i-discuss to. Meron kasi ditong, kumbaga, meron ditong congested pag naka-auto lang yan. Kung ano-ano lang na ano yan, kung ano yung mapili niyang channel. May mga channel kasi to. Ang pipiliin kong channel ay 11. Yan. Tapos yung power 100%. Itong launch range, yan, lagay natin sa 5 km. Ang maximum nga pala nito is 10 km. Yan, lagay ko lang 5, and then next natin.
Yan. Tayin lang po natin siyang matapos. Yung green na yan. At okay na ang ating access point. Yan. Mabilis lang naman siya mga kaming. Yan. Okay na siya. Ito na. Pwede na siyang gamitin. Salpak. Check natin. Punta tayo dito sa network. Yan. Makikita nyo. Yan yung IP address niya. Yung SSID ito naman. Yung nilagay natin kanina. Yan. Okay na yan. Pwede mo na siyang isalpak. Huwag nyo siya lagyan ng password para for piece wifi purpose. Yan. Ito may bilan din. Sa next video ko na lang yan i-explain. Yan. Abangan nyo yung mga kaming part 2. Part 3, part 2 yan. Basta abangan nyo mga kaming yung bilan natin. Yan. Kung paano mag-setup ng bilan. Okay. At okay na yung setup natin. Pwede na natin siyang igamitin sa ating piece wifi na access point. Yan. Let's go at ilagay ko muna sa bubong. Yun na nga mga kaming, tinabot na tayo ng gabi. And hindi ko muna siya kinabit. Yan. I-testing na lang siguro natin. I-ayos ko pa kasi siya ng kabit para pipix ko na siya. Yan. Ngayon testing lang muna natin kung okay ba siya or may internet siya. Yan. Ginamit ko siya ng pinagbabawal na technique. Ito. Yan. Makikita nyo ay sabit technique. And lagyan ko muna siya ng kawad. Sabit ko muna. Nasira ko pa nga ito. Tanggal. Hindi ko siya may kabit na maayos dun. Kasi masyadong mataas. Ito yung tubo na yan. Mataas masyado. Hindi na tama dun sa taas nung pinakang access point. Medyo hihina siya pagkain. Mga 10 feet or 12 feet yung mga taasan, mga ganun lang yung dapat na taas ng access point. Ayan, para maganda yung bato. Usually doon ko siya hindi kasi kita gabi na basta doon ko siya itatapat. Ayan, dito sa may papunta ng dagat. May mga client din yun. Ayan. Punta mo tayo cellphone testing natin. Ayan na po. Yung access point natin. Ayan, tignan nyo, may ilaw na siya. At connected na din tayo dyan. Ayan. Piece wifi Windows. Testing na natin internet or speed test. Siguro dito na lang speed test. Kung okay yung kanyang setup. Ayan. Speed test. Ayan. Yan po yung niya. Ito nga pala is nakalimit yung aking internet sa 8 Mbps lang. Ayan. Mabot nga lang siya ng 1.7. Yung kanyang speed. Ayan. Yung upload speed is mga 2 Mbps. Tanggalin ko na.
Dito naman siguro sa pass.com para makita din natin ang pinakang speed talaga niya. Ayan. Mapalo naman siya ng mga 5 Mbps. Yan. Good na din yan pang YouTube, Facebook. Yan. Pang gaming din. Guru. Ayan. Upload speed naman niya is 9.6. Yan. 10 Mbps. At nakalimit kasi yan kaya hindi mataas yung speed. Sa piso wifi lang kasi sa. Ayan yung kanyang speed test. Siguro sa YouTube tingnan lang natin para ma-check natin kung okay ba. Ayan. Nagpe-play naman. Ayan. Yung channel natin. Ayan. Ayan yung mga content natin. Meron namang Ngayon mga kaming, dito ka siguro tapusin yung video natin. At abangan nyo na lang siguro yung next video na part 2. At magte-test po tayo ng range ng ating access point na ginawa o sinet up. Kung okay ba siya at kung okay ba siya sa gaming, browsing yan. At test natin yan. At gusto mong makita yung video na yun, like mo yung video natin kung gusto mo yan. At subscribe ka na, pakihit mo yung notification bell para pag nag-upload ako, mano-notify ka ng ating mga videos yan. Sa part 2, kita-kits tayo. At thank you for watching. Yan. God bless.